What's up mga brother? Ito na naman si Juan ng Motor ni Juan and welcome back sa channel natin. Gaya ng napangako natin mga brother, papagtapat-tapatin natin yung mga malulupit na underbone para magkaalaman na. Kasama ko nga pala si Moto RTV. Moto RTV. Tsaka dapat kasama natin ngayon si Moto Drive PH, pero hindi siya nakasama kasi meron siyang konting aksidente na encounter. Get well soon. But nonetheless, tutugin na namin tong video na to mga brad para maihatid namin tong mga impormasyon na to sa inyo kung sakaling itong mga motor na to ang pinagpipigilan nyo. Siyempre, meron tayong Raider FI. Meron din naman tayong Raider Carb. At ang pinakabagong challenge sa trono ng hari ng underbone, ng BF3i 185. At isa pang kumakatok sa trono mga brad, ang Supra GTR 150. So, antabay kayo mga brother, marami pa kayong aabangan ng mga videos. Titingnan natin kung sino maghahari dito sa mga to. Again, friendly race, walang pustahan. Gusto lang namin makita ang kakayanan ng mga motor na to kapag pinagtabi-tabi. Para wala nang sabi-sabi, walang haka-haka. Makikita nyo mismo kung kumusta ang performance itong mga to. JR Mamaril, GTR 150, 67 kilos. Tapos increase ng BF3i 185, 73 kilo. Pero syempre, bago ang lahat, para everybody happy, meron tayong mga pag-giveaway na riding gears mga brother. So, tingnan nyo lang yung description sa below. I-click nyo yan, yung Juan Gayak page. Diyan nyo makikita kung paano kayo mananalo ng ating iba't ibang riding gears. Yan. Pero ang unang-unang usapan dyan mga brother, bukod sa forma, is yung power at speed. Yan ang pagkukumparahan natin ngayon.
Dito naman sila magkakaiba mga brother. Si VF3i, meron siyang 183cc displacement with 63.5 by 57.8 bore stroke mga brother. Habang si GTR naman, meron siyang 150cc displacement with 57.3 by 57.8 bore stroke mga brother. So, kita natin na lamang na kagad sa displacement si VF3, and this is VF3i is considered the underbone with the biggest displacement mga brad. VF3i generates more power than the GTR 150 dahil ang horsepower ng VF3i is 17.7 horsepower as compared to the 16 horsepower ng Supra GTR 150. Ang VF3i mga brother ay single overhead cam, meaning mas torquey siya at mas ramdam mo yung power niya sa mga lower gears, habang si GTR naman is dual overhead cam, and that means it still generates more power at the mid and higher RPMs mga brother. So true enough, pagdating sa torque, ang nag-generate ng VF3i is 16.7 Newton meters ng torque, habang 14.2 Newton meters naman ang nag-generate ni GTR mga brother. So based on my experience riding the two motorcycles, again, I'm not just basing this review or this video on a certain spec sheet na binabasa natin mga brother. Parehas natin minaneho at minamaneho yung mga motor na yan. Kaya sa feeling ko, while Supra GTR, you can really feel the torquiness and the power kahit sa first 2, 3, 4 gears. Pero kapag nasakyan mo yung VF3i, again, based on my experience, iba yung wapak niya, iba yung hampas ng arangkada ni VF3i. Na pag-uusapan na rin lang ang power, ang engine and all, pag-usapan natin yung fuel consumption. Just to let you know, ang Honda Supra GTR 150 mga brother ay, based on my experience, it generated 42 to 44 kilometers per liter na konsumo. Pero sa VF3i mga brother, wala pa akong solid na experience pagdating sa gas consumption niyan because it's still very new in the Philippines. So sa ngayon, ino-observe pa rin natin kung ano talaga yung konsumo niyan sa gas. Iba kasi yung actual na konsumo versus yung mga nababasa lang natin sa spec sheet. So sooner or later, once we get enough feedback pagdating sa konsumo ng gas na yan mga brother, i-update ko kayo dyan. Pero pwede na natin pag-usapan yung gas tank niya, yung gas capacity niya mga brother. So pagdating dito, malaki ang lamang di VF3i because VF3i houses 7 liters worth of fuel. Kumbaga, ready siya for long ride that you don't have to stop every once in a while for you to fill up para ka lang magpagas. Habang si GTR naman mga brother, meron siyang 4.5 liters worth of gas tank. Decent enough if you're going to use it on a daily commute, city ride, whatsoever. Pero pagdating sa long ride, syempre, mas madagas lang magagas as kumpara kay VF3i. But we haven't taken into consideration the availability of parts, the services, and for the VF3i sake, the long-term review. Ika nga, yung dependability ng makina and everything else for the long term dahil bago-bago pa lang tong motor na to as compared to GTR na medyo in the market na rin for quite some time. Mas nauna ng konti, kumbaga. So, kung isa rin yan sa mga factors kung paano ka mamimili ng motor, then I would suggest do a little bit more research on this. So again, it all matters to where you are located, and how important it is to you na magkaroon ng mga ganyang availability ng parts and services mga brad. Hopefully, nakatulong tong video na to sa inyo mga brother. Marami pa tayong mga motorcycle reviews and tips dito sa channel na to. At gaya ng sinasabi natin, meron tayong nilulutong malupit na drag race sa mga hari ng underbone. Abangan nyo yan. Talagang excited din ako dyan. Sana matuloy na. Nahihirapan lang kami sa quarantine ngayon dahil sa mga checkpoint. Pero pag natuloy yan, pinapangako ko sa inyo mga brother, wapak na wapak yung video na yan. At kumbaga, sabi nga natin magkakaalaman na. Diba? Kung ang importante sa inyo is speed, top speed, diba? So, abangan yan mga brother. At para updated kayo pag nilabas natin yung video na yan, please, don't forget to hit the like button sa video na to, subscribe, at saka hit that notification bell mga brad para updated ka sa lahat ng videos natin. At please also like and follow our Facebook page dahil nagpo-post din tayo ng mga updates dyan mga brad. Don't forget, meron din tayong pag-giveaway na iba't ibang mga riding gears natin like tube mask, riding shirts, full subgi shirts mga brother, para sa inyo yan. So the link
ng mechanics yan is nasa description below. Napakadigang sumali. Malapit na nating i-draw yung first winner, kaya join ka na. At saka syempre nagpapasalamat din tayo kay Juan Gayak para sa ating mga riding apparel and sa malupit na G4 Sticker Works. Maraming salamat sa inyo. For any decal needs mga brother, check out their page, G4 Sticker Works. Yun lang mga brother. I hope you guys are staying safe. Stay safe, be safe. Ingat po tayo. Salute!